Magandang hapon sa inyong lahat. Ako si Kirk. At ngayon, itutuloy ko na ang pagbasa ko sa Fashionable Filipinas. Sa huling video natin, dito ako nagtapos sa maagang 1910s o sa dekada 10. At ngayon nakikita natin ang silhouette na serpentina na tinatawag na serpentina dahil ang hemline ng saya sa panahong to ay malaahas o mala serpentina ang hugis, kaya ganun yung nakuha ang kanyang tawag. Ngayon, magpapatuloy lang tayo sa ating paglakbay sa mga panahon at sa mga dekada at makita natin ang evolusyon ng Filipiniana. Nasabi ko na ito noon, pero ito talaga yung pinakapaborito kong dekada pagdating sa silhouette kasi yun nga, lahat ng katangian ng Barot-Sayan, ng Trident Mestiza, nagiging exaggerated siya, kaya sobrang layo na ng pagkakaiba niya kumpara sa mga kasuotan nila sa Europa o sa buong kanluran na nag-i-influensya sa itsura nito. Makikita talaga natin dito sa litrato to kung gaano kanipis ang tela na ginagamit sa, lalo na sa panuelo at saka sa baro. Kaya nagkakaroon tayo ng ideya na yun nga, kahit natakip ang kasuotan nila noon, dahil manipis nga ang ginagamit nila na tela, mapresko ang pakiramdam. Kaya parang yung parang suot mo na lang yung tsambra mo o yung korpinyo mo dahil sa sobrang nipis ng baro at ng panuelo. Siguro yung isa sa mga paborito kong aspeto ng mga mas matatandang version ng Barot-Saya kumpara sa mga mas bagong terno ay yung katunayang yung Barot-Saya sa panahon to, lalo na sa panahon to, nung hindi pa siya yung isang piraso lang siya ng damit. Pwede mo siyang ipaghalo-halo yung mga bahagi. Pwede mo siyang i-mix match para makabuo ka ng bagong outfit. Siguro isa yun sa mga katangian ng mga mas bagong terno na pagkatapos ng digmaan na one piece dress na lang. Isa yun sa mga siguro kakulangan. Kasi dito kung makikita dito, pwede mong pag-eksperimentuhan yung mga piraso ng baro at sayang mo. Sunod, paghalo-haluan siya para makabuo ka ng bagong kasuotan. Pero yun nga, dahil naging mas uso na yung tineterno-terno yung yung mga bahagi ng damit mo, nag-evolve siya na maging isang piraso na lang.
Mas mahilig talaga ako sa mga sa mga terno at saka sa mga traje de mestiza kung saan yung motif na ginagamit sa disenyo ay yung bulaklakan. Siguro mas traditional siya pero mas maganda pa rin yung effect niya, yung visual na effect niya para sa akin sa kabuuan. Napakaganda rin ng minsan yung ganitong yung mga studio kung saan nila kinukuha na ng litrato ang mga litrato ng mga tao dito sa mga lumang imahe. Sayang parang dito sa Kamaynilan parang wala ng studio na may ganitong lumang setup na may pintadong background, sunod may piraso ng napakarikit na na muebles. Yun lang ko sa may yun sa Taal sa Batangas, yung sa may isang museo doon na para sa mga para sa mga lumang camera. May lugar sila doon sa loob ng lumang bahay na kung saan pwede ka magkuha ng litrato na pwede ka mag-arkila ng Filipiniana o barong. Sunod yung setup niya parang yung ganito sa mga lumang litrato na may lumang muebles, sunod may pintadong background. Pero sa pa yun malayo pa yun sa may Taal pa Pero gusto kong maranasan makapagkuha ng litrato sa ganong lugar. So hanggang ngayon uso pa rin ng mga porta abanico kasi hanggang ngayon naman naggagamit pa ng pamaypay ang mga tao. Yung dekada 20 hanggang dekada 40, parang halos magkapareho lang sila. Yung pagkakaiba lang yung hugis ng say, Hindi ko ganun kagusto yung yung silhouette sa panahon to. Pero, siguro sa akin palagi mas practical yung ganitong mas maliit na manggas para sa nakaraang 2 dekada kung saan mas malaki siya. Ang hirap siguro mag-commute o magsakay halimbawa nung panahon niya sa bus o sa o sa autokalesa o sa tranvia o tren kapag ang laki ng suot mong manggas. Ganda ng motif na para sa mga pixel. Sa lahat pa rin ng mga dekada, yung pinakamadaling panuelo na itupi yung sa simula kanina, yung sa 1860s. May mga nabasa na ako itong mga instruction kung paano makuha ang ganitong espesipikong hugis ng panuelo. Sobrang hirap niya. Kailangan mo pa ng mga pin para ma-secure siya sa ganitong hugis. Pero ang ganda ng ng kanyang epekto na iniaambag niya sa abo o ang kasuotan kasi mukha siyang yun nga, dekoratibong lapel. Napakaganda lalo na kapag nagtitera na siya sa buong damit, yung disenyo sa borda. Napakaganda ng ganitong mga social na pamaypay, Pero kawawa siguro yung yung ostrich na kinuhanan nila ng plumahe para magawa ng ganitong pamaypay.
Matutawag kaya na bob yung ganitong hairstyle na sinusuot nila. Yung alam ko, yung sigurado ako, minamarcel nila yung mga buhok nila para makamit yung ganitong epekto. Pero minsan yung mga sa mga ilang litrato nakikita ko bob siya talaga. Pero yung iba naman yung nakapin siya sa paraang may puyod sa likod pero sa harap maiksi siya. Ganitong version ng sobre falda na mukhang bahag. Siguro hang up to sa yung sa mga kasuotan ng mga taga-Ehipto. Kasi alam ko nung dekada 20 sobrang uso ng kultura ng sinuon ng Ehipto eh. Dahil yun nga sa pag-discover nila sa lugar kung saan natagpuan yung bangkay yung kalansay ni Haring Tutankhamun. Ang ganda ng ganitong paraan nila ng ng ganitong paraan ng pagdala ng cola, ng saya de cola. Siguro ito yung mga ginagamit nila na palamuti para mapasara yung harap na bukas na bahagi ng barok. Kagaya dito sa may litrato na to. Siguro gawa sa linen yung suot na Amerikano ng lalaki dito sa litrato. Kasi yung alam ko, base sa mga nabasa ko, ng panahon yung mga kalalakihan kapag nasa mas mainit sila na lugar, kapag sa tropical na mga lugar, ang suot nila ng mga Amerikana ay naiiba sa Amerikana na suot nila sa mas malalamig na klima. Sa mas tropical na mga lugar, gawa sa linen yung mga ganitong Amerikana. Kaya kung mapapansin mo sa mga lumang litrato at mga lumang pelikula, yung suot ng lalaki madalas kulay puti na Amerikanas dito sa Pilipinas at saka sa ibang mga lugar sa Timog Silangang Asya, pati na rin siguro sa Africa at saka sa Timog Amerika. Pawakakulay talaga ng mga terno sa totoong buhay. Sayang kakunti lang yung mga litratong saan may nilalagay silang kulay para makita rin yung itsura ng suot nila kapag may kulay. Yung original na itsura talaga. Napakaganda talaga ng mga arte ko disenyo sa mga ganitong barok at saya.
Ang ganda ng design nyo ng sobrefalda nyo, mga bulaklak at halaman. Ano kaya magiging tsura kapag hanggang ngayon may ano pa rin, may Manila Carnival? Kung dekada na rin to, siguro napansin ko lang na naging masuso na yung ngumingiti sa litrato. Dahil siguro mas mabilis na yung ano, no, yung teknolohiya para sa pagkuha ng litrato galing sa camera. Wala rin pinag-aiba yung dekada 20 sa 30 pagdating sa itsura ng panuelo at kamisa. Pero yung hugis ng saya at saka ng buhok, medyo nagiba. Kung pwede nung sana mas marami pang mga litrato galing sa panahon to yung may kulay para mas mag-appreciate natin yung kagandahan ng mga terno nung sa kabuuan nila kapag kasama yung kulay, hindi lang yung design niya. Ang ganda ng motif natin, no? Gusto kong maranasan makapunta sa ano, sa may UP sa may CHE, sa may UP CHE Museum sa ano, UP Diliman. Pero hindi ko alam kung may oras pa ako para doon o kung paano yung proseso talaga, paano yung proseso makapasok doon eh. Yun lang ko, nakapunta na ako sa isang museo sa UP Diliman noon. Yung sa may, ano yung nakalimutan ko yung pangalan. Basta yung puro yung para sa sining siya, napakaganda ng mga sining sa loob ng museo na yun. At saka yung alam ko, siguro, yung ginawa ko dun para sa museo na yun, na napuntahan ko na sa UP. Ano siya yung magpipili ka ng isang specific kung panahon kung kailangan ka pupunta doon. Siguro ganun din sila sa may UPCHE Costume Museum. Kasi nakikita ko, sinusundan ko yung Facebook page ng ano eh, ng UPCHE Museum sa ano, Facebook. Napakaganda yung mga naipreserba nilang mga lumang terno na pinipreserba nila at pinapakita nila doon sa museo. Nakakita na ako ng mga halimbawa ng mga terno na idinisenyo na galing sa nakaraang dekada. Nakita ko na yun sa ibang mga museo. Pero yun nga, mas maganda pa rin talaga na makapunta ako sa isang museo na dedikado talaga sa barutsaya, sa terno sa Filipiniana. Yung isang napansin ko na parang na mayroon sa na mayroon sila sa Panduran na wala dito sa Pilipinas pagdating sa media tungkol sa nakaraang kasuotan. Madalas nakikita ko may mga magazine sila na kung saan na dedikado para sa fashion na yung nga pinapakita yung kung ano yung uso na trends para sa pambansang kasuotan nila ng panahon yun. Yan lang ko sa Pilipinas may gano'n din. Doon sa simula ng librong to may tiara ng magazine sila. Pero parang limitado lang sa dekada 40 yun eh. Yung sa ibang bansa parang hanggang dekada 50, dekada 60.
may aktibong paglikha ng mga magasin na dedikado para sa pambansang kasuotan nila. Kagaya sa mga nakikita kong mga magasin doon sa sinusundan ko sa Instagram na Kabaya Society para sa doon sa Malaysia at sa Indonesia. Dito kasi parang yung third na magasin lang nung dekada 40 lang yung naging halimbawa nun para sa atin. Yung nga, may kakulangan din sa mga fashion plate kasi para sa panahon ng Kastila dito, limitado lang sa mga tipos del pais at saka sa mga ilustrasyon sa mga dyaryo ang mga visual na sanggunian ng Barot Saya sa panahon yun. Hindi kagaya sa kanluran, lalo na sa Europa, kagaya sa Inglaterra at sa Pranses, meron talaga silang mga fashion plate na nagpapahayag ng mga kung ano yung uso sa isang espesipikong buwan, taon, pagdating sa kasuotan doon. Pero yun, nagpapasalamat pa rin ako na hanggang ngayon marami pa rin tayong sapat na medium ng ng mga litrato, mga big libro na nagtutulong sa atin na magbigay ng maayos na ideya ng evolusyon ng kasuotan natin. Pwede ito pang haluin, no? Ang ganda ng epekto nito. Ang pagkakaiba siguro ng buhok nila nung dekada 30 kumpara sa dekada 20. Yung sa dekada 20 na bob, kapareho silang may diin sa pagkakulot. Yung pagkakaiba lang mas malapit sa ulo yung mga kulot nila sa dekada 30, di kagaya sa dekada 20 na mas matangkad. Ang ganda, oh. Ang ganda ng suot niya na kwintas na tamborin. Ang ganda siguro ng itsura ng terano na ito kapag gumagalaw o naglalakad yung may suot. Kasi kumikinang yung mga bahagi na metal, eh.
Ano talaga yung saya de cola. Ang ganda ang cute ng disenyo na to sa kaliwa, oh. May nabasa akong mga may malaki silang collection ng mga issue ng Shinseki doon sa sa doon ata sa may doon sa may digital na collection ng Ayala Museum, ng library nila. Napakagaling nito, no? Parang dalawang magkaibang kasuotan na sila pero pinag-isa. May kasama pa siyang panuelo. Ang daming tela siguro ang ginamit para magawa yung sayan na to. Siguro hanggang dekada 50 o 60 lang naging uso ang pagsuot ng terno sa kasal. Sunod bumaliktad siya nung dekada 70 kung saan yung babae nakabestida habang yung lalaki naman nakatbarong. Kasi baliktad siya nung panahon to nung bago pa naging uso ang pagsuot ng barong ng lalaki sa kasal. Yung lalaki ang naka-Amerikana habang ang babae nakaterno.
napakagandang aspeto ng mga terno ng dekada 50 ay hindi siya limitado sa isang hugis o silhouette lang. Pero sa tingin ko, mas maganda pa rin kung ipinatili nila yung pagsuot ng panuelo, o nag-isip sila ng paraan para mas madaling makasuot ng panuelo habang napapanatili ang original na hugis nito. Para maging, ayun pa rin, ayun nga, yung isa sa mga issue ng terno ng panahon to, nung dekadang to lalo na, ay yung katunayan parang, ang terno, parang limitado na lang siya sa pagka-Pilipino niya pagdating sa hugis ng manggas. At parang, kahit anong kanluran ng bestida ay pwedeng gawing terno dahil lang sa manggas na yan. Siguro kung isinama rin nila yung panuelo sa pagbibigay ng definition o kahulugan sa modernong terno, may isa pa silang paraan para mahiwalay ang terno sa kanluran ng kasuotan. Napakaganda ng disenyo nila, no? Ang tagal siguro ng oras na nila para maburdo ng isa-isa yung mga bulaklak at halaman doon sa Mesaya. Hanggang ngayon nagtataka pa rin ako kung paano sila nakakalakad sa ganitong silhouette. Kasi parang sobrang sikip ng parang hubble skirt siya. Pero napakaganda rin ng epekto niya, no? Mukhang sirena. Galing na ganito, no? Mga ganitong hugis. Parang sobrang kakaiba niya. Sobrang experimental. Mukha siyang hinihipan siya ng hangin, pero hindi. Yun talaga yung pinaka-illusion ng terno na to. Sa mga pelikula ng panahon to, napansin ko parang di na ganong kauso ang pagsuot ng terno di kagaya sa mga nakaraang dekada o sa mga dekada bago ang pangalawang digmaang pandaigdig, kung saan pinapakita nila na ginagamit talaga sa casual o sa pang-araw-araw na
kasuotan ang terno. Pero sa may mga ilan pa rin pagkakataon, lalo na para sa mga mas matatandang mga karakter, na magsuot ng terno bilang pambahay o yung may panuelo na version ng terno yung sinusuot ng mas matandang karakter sa mga pelikulang Pilipino pagkatapos ng digmaan. Naalala ko may terno ko sila na yung kamakailang terno ko lang yung tema nila yung balintawak. Pero pakiramdam ko base sa mga nakita ko, parang iilan lang sa kanila yung parang mukha talagang pang balintawak ang naging inspirasyon ng disenyo. Yung iba sa kanila mukhang terno lang eh. Pero nakikita ko pa rin talaga yung pagsisikap ng mga nagdisenyo ng mga terno nila. Kasi hindi biro ang magdisenyo ng isang kasuotan, lalo na ang isang kasuotan na may cultural at historical na kahalagahan. Sayang wala nung nagbebenta ng bakyan, no, na pang araw-araw talaga. Sinubukan kong makabili ng bakyan noon doon sa may palengke sa ilalim ng tulay sa Quiapo. Pero wala akong mahanap eh. Parang naririnig ko lang may pambata sila na version. At saka sa tingin ko parang hindi siya yung sinusuot talaga, mas parang lang siya, pang souvenir o parang decoration lang. Ang ganda ng design ng mga barong nila, oh. Ng mga lalaki. May nakita akong isang litrato ng parang promotional na litrato o poster para sa isang pelikula noong dekada 50. Napakaganda ng disenyo ng barong lalaki kasi may kulay yung borda na bulaklak. Noong dekada 70 rin ata, naging uso yung mga barong na saan yung may kulay ang borda. Di kagaya sa panahon ngayon na mas limitado ang kulay ng mga borda sa petsado ng barong, na madalas kakulay ng tela ng napinya ng barong o kulay itim siya na nagbibigay ng epektong contrast sa itsura ng borda kumpara sa tela ng barong. Pinakikita ko mga mas makabagong version ng barong. Pero yung mga mahal sila, yung mga parang custom na disenyo. Yung may kulay din, pinapakinabangan ang kulay ng borda para mabigyan ng mas magandang itsura yung barong. Grabe talaga yung maintenance nila, no, para sa barong noon. Hindi, para sa terno. Grabe yung proseso na kailangang pagdaanin para lang mapanatili yung kalinisan ng terno. Ang ganda.
Ang ganda na pamepender dito. Napakagandang sagunian to, yung para mapakita yung evolution ng silhouette ng Filipiniana. Kinakumpara din niya yung mga pagbabago sa kasuotan dito at saka sa kaanluran.